Oops. Ayan. Kita ba yung problem? From the past problems na na-solve natin sa vibration, lahat sila nag-start in mayroong mga given na conditions, may mga given na parameters na makakatulong sa pag-help to identify yung hinahanap ng problem. Pero alam naman natin na kung ano yung diniscuss sa discussion, hindi yun ang lumalabas sa exam. Nagiging level 5. Ganun. So, better as well mag-aral tayo ng isang maayos na mahirap na problem para damay na lahat yung baba. So, let's answer this problem. So, in this problem, we are asked to wait. Asan yun? Yan. We are asked to design a compression spring with plain ends using hard-drawn wire. The deflection is to be 2.25 inches when the force is 18-pound force and to close solid when the force is 24-pound force. Upon closure, use a design factor of 1.2, guarding against yielding. Then, this is important, we need to select the smallest gauge W&M or Washburn and Moen wire. So, sa problem na to, magde-design tayo ng compression spring given yung mga design parameters na kailangan nating ma-meet. So, basically, in this problem, wala tayong hahanapin. Magde-design tayo ng spring. Particularly, a compression spring. So, wala tayong choice kundi to start from scratch. And, so, let's proceed. So, para madali, pag nagsasolve ako, una naman talaga natin ginagawa is to write our given design parameters para we are guided with what we have and what we are looking for. So, we are asked to design a compression spring. Nakalagay naman dyan yung end configuration. Sa vibration, we have numerous end configurations in helical springs. You have plain ends, plain end ground, squared ends, and squared end ground. Bale, 4 lang pala yung gamit. Or 4 lang pala sila pala. Yeah. So, our end configuration, we are asked to use we are asked to make a compression spring that has plain ends. Okay, yan yung end configuration daw natin. Then, yung material, ano yung material natin? The material that we will use in designing our spring is hard-drawn wire. Yan. The deflection, may given a deflection and it is to be 2.25 inch when the force is 18-pound force. So, we are given a deflection of 2.25 inches when the force is 18-pound force. Yan. And to close solid when the force is 24-pound force. So, it is indicated clearly to close solid kapag naka-close solid yung ating spring, ano yung length niya? We are at its solid length. So, ibig sabihin, if it's in its solid length, the force indicated here must be its solid, the force at its solid length, which is denoted by F sub S. Okay, nasusundan ka guys? Okay, 24-pound force. If you have any questions, don't hesitate. And then, nakalagay dyan, upon closure, use a design factor of 1.2. So, sa machine design, we use one very important factor, the design factor, which is, ano yung factor na yun? The ratio of the maximum stress to the allowable or design stress, also called the factor of safety. And sabi dyan, the factor of safety must be 1.2. And
we are asked to select the smallest gauge Washburn and Moen wire. Ayan. Okay, start. Paano tayo magsisimula dito? Wait lang. Sinisipon ako. Okay. So, nasulat na natin yung given. We can now start with our design process. So, saan tayo magsisimula sa pagdi-design natin? Kasi ito lang yung given sa atin. 'Di ba? Meron tayong deflection, meron tayong force sa solid length, meron tayong force na magkakos ng deflection na 2.25 inches, which is 18-pound force. And we are given the factor of safety. Sa pagde-design ng spring, isang mahalagang design parameter is what? Ano yung unang pinapahanap sa last exam natin na kailangan mo yon para ma-solve mo yung mga susunod na hinahanap. Ano nga yun? Anong diameter yon? We are asked to find the wire diameter first kasi it indicates kung gaano kabilog yung wire ng spring natin. And that is very important in designing your spring kasi doon nagdedepende yung iba pang design ng spring natin. So, we need first to identify our DW. So, paano natin nahanapin si DW? Our wire diameter. Lagi kang magbabase sa kung anong given sa'yo. So, meron kang end configuration and material na hard drawn. Tapos, meron kang deflection, force na 18-pound force, 24-pound force. So, ano nga yung formula ng factor of safety? The formula of the factor of safety, again, is the ratio of the maximum torsional yield stress over the design, in this case, design torsional stress. So, yan, T. Pero, pansinin nyo that we are given F sub S. Kapag F sub S, again, that is the force exerted when our spring is at its solid length. At kapag nasa solid length na, that is the minimum length na kayang i-compress ng spring natin. Meaning, our F sub S or the force at its solid length is also equal to, yan na yung maximum. Kasi further than that, wala na, masisira na yung spring natin. So, we can say that this is Tmax. The maximum stress na. Okay. So, anong sunod, sir? Ano yung formula ng... sige, lipat muna natin to dito para mas madali nating maayos. So, lipat ko si Tmax sa taas sa si factor of safety sa baba. So, magiging Tmax is equal to SSY over your factor of safety. Okay. So, sundin natin to. From this relationship of the factor of safety, ultimate torsional yield stress, and our design stress, we will try to make a working equation where we can use it para hanapin ang wire diameter. So, using Tmax is equal to SSY over the factor of safety, nasusundan nyo ano nga yung formula ng Tmax? Diba, our formula for the stress sa spring is what? 8 kFc over pi dw squared. Huwag nyo nang kalimutan yung formula niyan. 8 kFc. Basta gawan nyo ng kwento yung yung formula yan. Okay, 8 kFc over pi dw squared is our Tmax. And it is equal to our SSY. Diba? In our previous discussion sa vibration, sabi ni Sir G, that your SSY is equal to the percentage of your ultimate tensile strength. Tapos, itong percentage na to is nakabase sa kung anong material yung ginagamit natin.
Ano ang material yung ginagamit natin sa pagdi-design natin? That is hard-drawn. So, kailangan nating tingnan yung percentage ng ultimate tensile strength na kailangan natin. So, let's go back. Let's look at the table indicating yung mga percentages na kailangan natin for design of our spring. Ito yon. Kita ba? Ayan. Meron tayo ditong iba't ibang types of material, but we are mainly focused with the hard drawn. Pag hard drawn, ito din yon, cold drawn siya. Kasi kapag hard drawn, yung material natin dumaan siya sa cold working from your MSM, no? Your cold working, cold drawn or hard drawn. So, we will use 45%. And sabi sa atin, 'di ba? Kapag walang naka-indicate, we will use this before set removed as our default. So, ayan, gamitin natin yung 45%. 45%. So, let's use 45%. This is 45% of our ultimate tensile strength. So, and alam natin that the ultimate tensile strength is equal to what? Your A over dW raised to M. So, ano mangyayari dito? Baba lang natin to. Here. Okay. Then, substitute the variables. Again, we will need to make first a working equation to find our wire diameter. So, SSY, basically, lagay natin dito. Our SSY is equal to 0.45 ng tensile strength, in which the tensile strength is equal to A over dW raised to M. Yan. Sundan nyo guys. Yan. Tapos, salpak lang natin siya dito. Tapos, huwag nyo kalilimutan yung factor of safety na nasa ilalim. So, we can rewrite this SSY over F of Fs, or factor of safety, as 0.45 A over your factor of safety times dW raised to M. Yan. Ayan, may nangyayari na. Nakikita nyo na ba yung wire diameter na pwede nating kunin? So, ayan. So, what's next? Ano sunod, sir? Ang gagawin natin, we will isolate the dW or the wire diameter para salpak na lang tayo ng salpak mamaya ng values. So, gawin natin, taas natin tong dW squared doon para magkasama na sila ng dW raised to M. Okay, so gawin natin yun. So, lagay ko na lang sila sa left side. So, this will become dW squared over dW raised to M. So, tinaas natin siya doon. Tapos, itong mga nasa taas na to, ibababa ko doon. Payag. Okay, ating banatan. So, this will become, kopyahin ko ito, 8 KFC. 8 KFC times the factor of safety. Lagyan natin ito. Over, baba natin yung 0.45A, tapos huwag kalilimutan si pi. Okay, so we will have 0.45 pi times A. Okay, so hindi pa natin pwedeng si dW, hindi pa naka-isolate yung variable niya mismo. So, ang pwede natin gawin, by the laws of exponents, simplify natin to. This will become dW 2, tas nasa ilalim yung M, this will become dW raised to 2 minus M. Okay, so kopyahin lang natin itong nasa taas, 8 KFC. And one common na confusion, ano yung K na to? Ano yung K na yan? Yan ba ay Wahl's factor or yung spring rate? Mahirap pag nalito kayo doon. Kasi magkaiba sila. Yeah. So, ayan, meron na tayong relationship para sa dW. Ay, hindi pa pala tapos. Kunin muna natin yung dW mismo. So, mangyayari, this will become, raise na lang natin to sa 1 over 2
minus m. So this will become dw is equal to 8kfc raised to the times the factor of safety all over 0.45 pi times a raised to the power of 1 over 2 minus m. Nasusundan? Mga kasama? Okay, let's proceed. Ngayon, meron na tayong working equation for our dw. Again, huwag kayong malilito sa k na yan. Ang k na yan ay, ano yung k na yan? Spring rate o Wahl's factor or Bergstrasser's factor? That is your Wahl's factor or kaya Bergstrasser. Yeah, kahit ano naman daw kasi maliit lang yung discrepancy. So, let's proceed. Pero para mas madali, pwede na nating pindutin yung mga values nating 8 over 0.45 pi. Tapos, meron din tayong factor of safety. Diba ang factor of safety natin is ito, 1.2. So, ilagay na din natin, tapos pindutin natin para to further simplify. Okay? So, this will become 1.2. Yan. Tapos pindutin mo sa CalQ. Pag pinindot mo yan sa CalQ, this will become 8 times 1.2 over 0.45 pi. Yan. Ay, ito pala, yung f of s natin. May value din to. Diba, maximum stress yon, maximum shear stress. So, ang gagamitin natin is yung force niya at its solid length. So, this will become 24 pound force. So, lagay natin. Become 1.2 times 24 tas kc. Yan, payag. Tas pindutin yun. 8 times 1.2 times 24 over 0.45 times y. So, this will give you a value of 162.9747. So, lagay lang natin yung natirang variables which is kc over a. Raised to, again, huwag kalimutan, 1 over 2 minus m. Ayan. So, dahil meron na tayong working equation ng wire diameter, madali na tayong makakapili kung anong wire diameter yung gagamitin natin. Pwede ngang sauluhin mo na to eh. Pero mag-iiba yung coefficient depending sa factor of safety at sa solid force. So, let's proceed. Ito ay again, anong gusto nyong gamitin? KW or Bergstrasser? Mas ginagamit ko si Wahl's factor. Yeah. So, yun na lang gamitin natin, si Wahl's factor. Although, pwede nyo din gamitin si Bergstrasser. Testingin nyo mamaya after nito. Okay? So, again, let's proceed. So, gagawin na lang natin is magsasalpak tayo ng value ng K, ng value ng C, at ng value ng A, as well as the value of M. So, let's do that. Ang una mong gawin is to find C. Ano yung C natin? C is the spring index. Diba sa spring index natin, ano yung design consideration pagdating sa spring index? Our spring index must be, sinulat ko yung dito. Ito yun. Yun. The spring index must be nasa pagitan ng 5 at 12. Pwede siyang 12, pwede siyang 5, pero lower than 5 or higher than 12, hindi na natin siya ina-accept. Yeah. Okay, so, kailangan nating pumili ng C. Piliin mo yung C na gusto mo. So, anong C ba yung gusto mo? Initially. Anong pwede nating value ng C? Anong gamit na C? Pag 5, parang super baba. Yeah. So, ano na lang tayo? Mga 9 pataas or 8 pataas. 10 na lang. 10. Let's use 10. Although, pwede kang gumamit ng kahit ano, depende sa design mo.
Pero dito, sa pag-solve natin, gamitin na lang muna natin initially si 10 kung pwede. So, for our spring index, we choose 10. Again, depende po yan sa inyo kung anong gusto mong C. Initial trial kasi nga nagdi-design ka. Yeah. So, gamitin natin si C. At ngayong meron na tayong C, we can solve for our KW, which is our Walls factor. So, at C is equal to 10, your Walls factor is equal to 4C minus 1 over 4C minus 4 plus 0.615 over C. Yan. So, ang gawin mo, pindutin lang natin to for C minus 1. That will be 39 over 36 plus 0.615 over 10. Sinalpak nating value again na C is 10. So, makukuha mong Walls factor when your C is equal to 10 is equal to 1.448. Yan. Kahit hindi mo na shift store, basta use for decimals para mas accurate. Okay? Ayan, meron na tayong K, meron na tayong C. Ano na lang wala? Makukuha na natin si A tsaka si 2 minus M. Saan natin siya kukunin? Binigyan tayo ng table for these values. So, punta tayo doon. Nasaan yun? Ito yun. Yeah. Nasa table na binigay ni Sir G doon sa module natin. So, punta kayo doon sa table na yon. Punta kayo dito sa makikita nyo yung material, ASTM number, exponent, diameter, and sa iba't ibang units. So, ang pipiliin natin is hard-drawn wire. Diba hard-drawn wire yung ating material? So, that is ASTM number 8227. Ang M natin is 0.190. Tapos, ang A natin is 140 kpsi times inches raised to M. So, ayan, tandaan nyo, 0.190 yung M, tapos yung A ay 140 kpsi. So, salpak natin yan. Okay, banat. Kompleto na tayo. Meron tayong K, may C, may A at M. Makakakuha na tayo ng wire diameter. So, lagay natin when KW is equal to 1.1448, C is equal to 10, A is equal to 140,000. Gawin ko ng PSI. This will become PSI times inches raised to M. Your M is 0.190. Again, galing yun sa table. So, M is equal to 0.190. So, meron na tayong lahat. Salpakan natin siya dito. We can find our wire diameter. Okay, gawin natin. So, for our wire diameter, ubos na agad yung space. Okay, dito na lang. For our wire diameter, kasi pag nakuha na yung wire diameter, parang shoot na lahat, di ba? So, napakahalaga ng wire diameter. So, salpak natin sa nagawa nating working equation for the wire diameter earlier. So, our wire diameter is equal to 162.9747 times K. Our K is 1.1448 times your, C. Ang C nating initially na pinili is 10. All over A, 140,000. Dapat naka-PSI ito kasi KPSI yung nandun. So, naka-raise yan sa 1 over 2 minus M. So, 1 over 2 minus 0.19. So, pag pinindot po natin yan sa calculator, anong lalabas? Pindutin nyo nga. Tingnan natin.
162.9747 times 1.1448 times 10 over 140,000. Ano nakuha nyo? 140,000 raised to 1 over 2 minus 0.19. Ano nakuha ang wire diameter? Ang nakuha ko dito is 0.0920. This is in inches. Yeah. Ngayon, may nakuha na tayong wire diameter. Ano pong sunod? May nakuha na akong wire diameter base sa working equation kong ginawa at doon sa initial trial ko ng C na nag-lead sa value ng K, tapos yung A at M ay galing sa table. Anong gagawin ko dito sa 0.0920? Ang gagawin mo, pipili ka ngayon, di ba sabi dyan, select the smallest gauge, Washburn and Moen. So doon tayo pipili sa column ng Washburn and Moen ng wire diameter natin. So punta tayo nga doon sa table na yun. That should be in, parang nasa dulong table to. Ito. Yan. Punta ka sa table na yan. So, pag nakapunta ka sa table na yan, base dun sa nakuha mong wire diameter, DW, which is 0.0920, hanapin mo sa Washburn and Moen, kasi naka-indicate dun na Washburn and Moen tayo pipili, kung saan siya pasok. So, dito siya banda, hindi dito. So, ito. Dito siya malapit. 0.0915. So, ang katapat niyang wire gauge number is 13. Nasa number 13 na wire gauge number. So, ang gagamitin natin, since malapit yung 0.0920 sa 0.0915 ni Washburn na may wire gauge number na 13, ang gagamitin nating wire diameter is ito, 0.0915. Sige nga, tingnan natin kung pasok yung 0.0915, kung yun ang gagamitin natin. Okay. Sa pagdi-design, again, meron tayong design considerations. Pag nakahanap ka na ng wire diameter, titingnan mo naman kung pasok silang lahat dito. Yung C natin pasok, di ba? Kasi dyan agad tayo nagbase. Yung una nating check na agad yung spring index natin kasi between 5 and 12 siya. So, ang sunod naman nating tingnan is yung number of, ito muna palang factor of safety kasi may given tayong 1.2. Tingnan natin kung pasok siya sa 1.2 pataas or equal 1.2. Sige, tingnan muna natin yung factor of safety. Tapos tingnan natin yung number of active coils kung pasok sa range sa design considerations natin. So, paano natin gagawin yon? Yan, tas muna, ayusin lang natin. Okay. Di ba base dun sa table natin, we select gauge number, gauge number 13. Gauge number 13 na ang DW sa Washburn and Moen ay equal sa 0.0915. Gauge number 13. Yeah, doon sa table yan nakabase ha. Yun ang gagamitin nating wire diameter. So, let's use 0.0915. 0.915. Tapos, kailangan natin ng equation para i-check yung factor of safety as well as the number of active coils. So, saan tayo kukuha ng equation pan-check sa factor of safety? Pwede tayong kumuha dito. Yan. Kuha tayo ng factor of safety sa formulang to. Okay. So, pag minanipulate mo to, anong lalabas na? Sige. Tingnan natin din eh. The factor of safety will be equal to, so ang gagawin mo, manipulate mo tong formulang to, tong equation na to, para makakuha ka ng factor of safety, which is this one, 0. Fs. Yeah, so gawin natin. So ang mangyayari,
this will become tataas natin to doon, tapos ibababa natin to doon. Yan, para ma-isolate yung factor of safety. So, mangyayari, we will have the formula of 0.45 pi times ADW squared all over yung nasa ilalim niya. Oops. Yung nasa ilalim na ano pupunta sa ilalim? DWM times 8KFC. Okay. 8KFC DW raised to M. Yan. So, yan. Check natin kung pasok yung factor of safety natin. So, salpakan lang natin to ng values. Meron na tayong DW. Makukuha na natin yung factor of safety. Kung ano yung factor of safety kapag yung wire diameter na yun ang pinili natin. So, tingnan natin kung pasok. 0.45 pi times A na 140,000 PSI. Tas DW yung pinili natin, which is ito. This is in inches. 0.0915 squared over 8KFC. Yung K natin ay yung ano yung K natin? Yung ginamit natin K kanina, which is 1.1448. 1.1448 times F, which is the force at its solid length na 24 pound force, times C, yung C natin na 10, and yung DW raised to M na 0.0915 raised to, hindi ka siya, raised to 0.190 yung M natin kanina. Yeah. 0.19. Okay. So, pag binindot natin yan, we will have the value of, pindutin nyo guys, 0.0915 squared 8 times 1.1448 times 24 times 10 times 0.0915 raised to 0.19. Ano yung nakuha nyong factor of safety? 1.2. Ang nakuha ang factor of safety is 1.2. Yan. Ibig sabihin, pasok siya o hindi? Pasok siya. Okay tayo sa factor of safety. Okay tayo sa factor of safety. So, next natin i-check sa design considerations natin is yung number of active coils. So, okay na tayo sa factor of safety. Okay. So, active coils. Tingnan natin kung pasok. So, saan tayo kukuha ng number of active coils? So, sa number of active coils, kasi yung K na to, hindi ka pwedeng kumuha ng, wala pala ditong NA. Saan ba may NA? Sang formula may NA? Pwede natin gamitin yung formula ng deflection, which is equal to 8F C cube NA over GDW. Yan. Tapos, alam natin na ang, wait, ayusin muna natin. So, this will become, isolate natin yung NA. So, ayusin natin, NA, taas si GDW doon, tapos ibaba mo to dito sa ilalim. Okay, gawin natin. So, we will have delta G dW over 8FC cube. 8FC cube. Tapos, alam natin na delta over F ay equal saan? Di ba K ay equal sa F over delta. So, pwede natin siyang gawing K. Tapos, mapapunta lang yung K sa ilalim. Payag. So, gawin natin. So, this will become 8KC cube. Pero wala tayong value ng K. Ano yung K natin? Dito natin gagamitin yung binigay sa ating isang force na
Saan equal yun? You have here 18 over the deflection 2.25 inches. So, gawin natin. So, we'll have here 18 over 2.25. This is pound inch. Okay. So, pag pinindot yan sa calcu, we will have 18 over 2.25. Anong sagot? 8. Pipindutin nyo para alam nyo yung nangyayari. This is 8 pound per inch. Okay. So, pwede na natin siyang isalpak. Oops, may isa pa tayong problema. Yung G. Ano yung G natin gagamitin? So, dito pumapasok again yung paggamit natin ng tabular values na binigay sa atin doon sa mga naka-table. So, gagamitin natin G. Ano nga yun? Ang material natin is hard drawn. Tapos, ang DW natin currently is 0.0915. So, hanap tayo ng tugma. Kung anong G. Saan G pasok? Okay. Saan nga yun? Bali 5 table yun eh. Ito, dito tayo hanap. Kasi dito yung may E, may G. Yan, hanap tayo dyan ng G na gagamitin natin or modulus of shear, modulus of rigidity. Di ba ang DW natin, guys, is 0.0915. So, tingnan natin kung pasok siya dito. Di ba, hard drawn spring tayo. HD stands for hard drawn. Yan. Tapos, tingnan natin kung saan siya pasok. Yung wire diameter natin, 0.0915. So, dito siya pasok. Kasi nasa pagitan siya ng range na to. So, pipili tayo ng G na katapat nyan, which is approximately equal to 11.5 mega PSI or 11.5 times 10 to the 6 PSI. So, yun. Meron na tayong G, 11.5. Okay. So, ang gagamitin nating G is equal to G, 11.5 times 10 to the 6 PSI. Yan. So, we can now proceed with solving for our number of active coils. Yan. So, salpak lang. Should become 11.5 times 10 to the 6. Tapos, ang DW natin is 0.0915. Over yung K na na-solve natin, which is the spring rate, ha? Spring rate yon 8 times 8 times our C. Ano ba yung C natin ginamit kanina? That is 10. Okay, that is 10 cube. So, kapag pinindot po natin to, di ba ito ay PSI, ito ay inches, tapos ito ay pound per inch. So, cancel yung pounds, magmumultiply yung inches, cancel yung inches squared. Okay? So, bale, unitless to. So, pag pinindot po natin yan sa calcu, mga kasama, 0.0915 over 8 times 8 times 10 cube. This is equal to 16.44, yung pangit, 4414 coils. Pero, ano ba yung end configuration natin? Ano yung end configuration? Our end configuration, plain ends pala to. Pag plain ends, ibig sabihin, plain yung dalawang ends, ibig sabihin, yung NA, ay, ito na din pala. Ito na yung number of coils din na total. Pasok ba siya sa design considerations natin? So, ang nakuha nating number of active coils is 16.4414. So, ang mangyayari, pag pumunta tayo dito sa design considerations natin, dito sa line ng active coils, dapat daw, ang number of active coils is less than or equal to 3 or less than or equal to 15. Hindi bababa sa 3 at hindi tataas sa 15. Ibig sabihin, hindi pasok yung design natin dito. Anong gagawin mo ngayon? Sabihin mo, siya, ayos na yan. Pwede na naman yan at pasok na ang spring index at factor of safety. Hindi po. Dapat pasok lahat dyan. So, anong gagawin natin? Uulit tayo ngayon. Back to scratch. Yun ang mahirap sa design. Kaya sinasabi ni Sir na pwedeng magkakaiba tayo ng sagot. Kasi ang pinili nating spring index is 10.
Paano kung ang pinili natin is 11 or 9 or 8 or 7? So, doon po magkakatalo. Napakahalaga ng C. Yeah. So, gawin natin. Anong gagawin natin? Magbase tayo doon sa equation na nagawa natin kanina. 'Di ba? Dito sa number of active coils, tingnan mo yung number of active coils. Paano natin to mapapababa? Yung coils, number of coils. 'Di ba? Meron tayong G na hindi naman nababago. Yung DW, pwede nating baguhin, pero ang pagbabago ng DW is minimal lang. So, ang K naman, hindi mo na rin yan mababago. Kasi, spring rate yan. 8 lang talaga yan. Ang pwede nating baguhin is yung C. Ito, yung C natin. Kasi, kapag lumaki yung value ng C, anong mangyayari sa sagot natin dito? Kung yung numerator ay mataas, dapat para makuha nating sagot is mababa din, dapat hindi malayo yung agwat ng numerator, yung value ng numerator sa value ng denominator. So, ang pwede natin gawin para mapababa yung number of coils is taasan yung denominator at yung pwede lang nating itaas is yung value ng C, which is your spring index. And from our design considerations, the value of C can range from 5 to 12. So, para mapataas, pwede tayong, di ba nagsimula tayo sa 10, pwede tayong tumaas sa 11. Kaso, baka kulang pa din. Hindi ang gawin natin, mag-12 na tayo. Pwede. So, gawin natin yung 12. Ayun, ulitin mo lang lahat. Tapos, ganun. Yeah. So, mahaba. Kaya, meron akong technique. Ang gawin mo, kapag nag-design ka, gamitin mo yung CalcTech na yung mode 6 ba yun sa Canon? Wait, check ko. Mode 6 table. Mode 6 table. Tapos mag-input ka na ng 3 C. Tapos 3 K. Para kung mali ka man dun sa isa, hindi mo na ulitin dun sa kabila. Salpakan na lang ng salpak ng value. So using your mode 6, may lalabas dyan na table. Table yung pangalan nun eh. Tapos may f of x. Tapos ang ilalagay mo dito is yung equation ng Walsh factor or Bergstrasser's factor. So, in which f of x is equal to kw or your Bergstrasser. Mag-kw na lang ulit tayo para pareho dun sa isa. So, 4c minus 1 over 4c minus 4 plus 0.615 over c. Tapos, yan yung equation mo. Gagamitin mo si mode 6 na table function. Tapos, ang mangyayari, you'll have here values. Kailangan mo ng value ng c at kailangan mo ng value ng k. So, maganda, may range na tayo para salpak na lang ng salpak. Tapos, kaya din tayo gumawa ng working equation kanina na ito. Kaya salpak na lang tayo ng k at c dyan. Kasi yung a, tsaka yung m, magbabago ba siya o hindi? Hindi po, sir. So, ayun, kaya maganda na gawin natin to. Sige nga, gawin natin. So, punta kayo sa kung ano mang calculator nyo sa mode 6 yun sa Canon. Tapos, enter nyo to. This will become, pag pinindot to sa CalQ, gagawin mo tong 4x minus 1 over 4x minus 4 plus 0.615 x. Yan. Pindutin mo yan sa CalQ. So, 4 alpha x minus 1 over 4 alpha x minus 4 plus 0.615 over alpha x. So, tatanungin ka dyan ng start. So, sa start, ikaw nang bahala kung saan ka magsisimula. Pero doon ka na magsimula sa mataas. Kasi pag bumaba ka pa, tataas lalo yung number of active coils. So, let's say, meron doon start, end, tsaka step. Okay. Sa start tayo sa, di ba nag-start tayo kanina sa 10? Tapos, mag-end tayo sa 12. Tapos, step. Step ay yung kung gaano kalaki yung hakbang. Kaya nga step.
So, 1 lang para 10, 11, 12 ang makukuha nating value. So, dito sa column na to, lagay natin yung C. Dito sa column na to, lagay natin yung KW. So, start tayo sa 10, end tayo sa 12. Tapos, ang step ay 1 lang. So, magkakakuha ka dyan ng table na naka-ayos. Nakalagay dyan, yung X mo ay 10, 11, 12. Tapos, ang value ng KW ay 1.1448. Tapos, sa 11 naman ay yung katapat na value, 1.1309. Tapos, ang katapat ng 12 is 1.1194. So, yan. Gamitin natin si 12. Gamitin natin to. Yan. Kopyahin lang natin itong saan yun? To. Let's copy this. Salpak natin yung values natin dito sa equation, sa working equation na ginawa natin. Kaya mahalagang gumawa muna kayo ng relationship ng variables para diretsong salpak lang if ever na pumalya sa isang design parameter yung napili nyong design or values. So, salpak natin. Ito naman ay hindi magbabago kasi we're using the same Fs and the same, yung pa rin, yung material properties. Yung Fs natin is 24, yung factor of safety ay 1.2. So, ito pa rin, 162. So, salpak natin, this will become 162.9747. K natin is equal to, to, yung kinuha natin, 12. 1.1194 times 12 kasi K times C. So, this will become 12 times 1.1194 over A at saka M ay hindi nagbago. Ang A natin is 140,000 PSI raised to 1 over 2 minus, ang M natin is 0.190. So, we will have a new wire diameter. So, pindutin natin, guys. So, 162.9747 times 12 times 1.1194 over 140,000 raised to 1 over 2 minus 0.19. So, we will have a new wire diameter 0.1005. Yan din ba nakuha nyo? Try nyo pindutin ha para hindi kayo nalilito kung saan nanggaling yung mga values natin. So, this is again English inches. So, may nakuha tayong wire diameter. Yan. So, ang sunod natin gagawin ulit, punta tayo sa table ng mga wire diameter. Tapos pili tayo ng panibago kung magbabago man. Oo, magbabago siya. Diba 0.1005. Mas malapit yung 0.10. Ito, mas malapit to. So, ang pipiliin na natin, hindi na yung 0.0915 which is yung previous nating the wire diameter kaninang ginamit. Ito na, 0.1055. Tapos, nagbago din yung ating gauge number. Naging 12 na. Okay. Kaya pala, sabi dun sa problem, select, anong sabi sa problem? Select the smallest gauge number sa pababa. Sa pababa yung gauge number. So, yun ang gagamitin natin. Again, from our bagong K at bagong C, may nakuha tayong bagong wire diameter. So, base sa table, kukuha din tayo ng panibagong gauge number at wire diameter sa standards ng Washburn and Mowens, which is malapit sa 0.1005, itong si 0.1055 na may gauge number na 12. Okay, nagets yan? Okay. Siyan, wala. So, tuloy natin. 0. Nalimutan ko agad. 0.1055, gauge number 12. Okay. Gagamitin na natin si our DW is equal to 0.1055 inches. And it has a gauge number
12. Yun. So, ito na yung gagamitin nating wire diameter. Ay, hindi pa pala. Ba't binax ko agad? Okay, mamaya na. Okay, so again, okay tayo sa wire diameter. Pasok ko yung C natin kasi na 12 siya. Check na lang ulit natin yung factor of safety tsaka number of active coils. Tingnan natin kung ano yung magiging factor of safety niya. Dahil nagpalit tayo ng wire diameter. Pero yung other design parameters ay hindi. Yeah. So, check natin yung factor of safety. Kung pasok. Kung malapit sa 1.2. Sige, salpak natin. From here, salpak lang natin yung bago nating wire diameter. This will become, again, yung pa rin, 0.45 pi times A na 140,000 times DW na bago na, 0.1055. This is squared all over 8 times, ano yung K? Baka malito sa K, hindi yan yung spring rate. Kapag sa factor of safety, yung Wahl's factor natin. Lagi ko nga. Yan, para hindi malito. Okay. Yan. So, Wahl's factor natin kapag ang C ay 12, 1.1194 1194 times yung solid force, which is hindi naman nagbago, 24. Ang C natin is 12. Ang DW is 0.1055 base dun sa table. That is naka-raise sa 0.190. So, pressing this into your calculator, what value will you get sa bago mong factor of safety? 0.45 pi times 140 to the third times 0.1055 squared over 8 times 1.1194 times 24 times 12 times 0.1055 raised to 0.190. Okay? Your factor of safety na bago is 1.31. So, pasok ba siya? Greater than or equal to 1.2 ba siya? Pasok. Okay tayo sa factor of safety. Tapos, lastly, yung number of active coils. Okay. Tingnan natin kung pasok yung number of active coils. Pag-are, hindi pasok. Kayo na ang bahala umulit. Yan. So, punta tayo sa formula natin ng number of active coils. Yan. So, check natin kung pasok siya sa design considerations natin. Okay? So, from here, let's substitute our values. Yung G naman, hindi nagbago. Hindi naman tayo nagbago ng material. And yung K dito is yung spring rate. Yan. May subscript namang W kung yung Wahl factor. Tapos, ayan, salpakan natin, guys. So, 11.5. This should be in PSI times 10 to the 6. Tapos, ang DW nating A ay 0.1055 all over 8. Then, yung ating K is equal to, saan nga equal yung K? Ito, 8 pound per inch. Okay, let's continue. Ang K natin, or spring rate, ay 8. So, times 8 times, ano yung C natin? C natin ngayon ay 12. So, cube. So, our number of active coils is equal to what? So, pressing that into your calculator, 11.5 times 10 to the 6 times 0.1055 all over 8 times 8 times 12 cube is equal to 10.97. Yun, pasok. 10.9705 or approximately equal to 11 active coils. Yun. So, ito yung naging design ko. Try nyo mamaya kung pwede din ba yung 11. Kasi pwede nga tayo mag-iba-iba nga na sagot. Kasi pasok naman. Kasi may range yung values. So, tingnan natin yung design considerations. Yung C natin is 12. Pasok ba siya? Okay, pasok siya. Check po, sir.
Yung active coils nating panibago, kasi nagbago tayo ng spring index, ay naging 11. So, okay, pasok po siya, sir. Tapos yung factor of safety, although hindi siya 1.2, pero sabi dyan, your factor of safety should be greater than or equal to 1.2, which in this case, ang nakuha natin is 1.3. So, pasok tayo. Pasok tayo sa design considerations na for helical springs. Tapos, pagdating naman dito sa robust linearity, yung problem kasing to ay walang sinabing static load. So, ang gagawin mo lang naman dyan is yun, parang ginawa mo lang dito sa tatlong design parameters. Ko-compare mo lang whether pasok siya dito sa range na to. Your robust linearity should be greater than or equal to 0.15. Ito yung force mo at solid length, tapos yung static load. Tapos, may isa pa, kailangan din nating alamin kung paano natin siya i-install. Di ba meron doon? At kung magbabakel ba siya. Di ba doon sa first page ng inyong module, meron doong kailangan muna natin ng LO. Madali nang kunin yun. Okay, kunin muna natin yung free length, yung solid length, tsaka yung iba pa. Yeah, yun lang. Okay, kunin natin. Pasok na tayo dito sa NA, sa factor of safety, tsaka sa wire diameter. Shoot na tayo doon. Kailangan lang natin ng dimensions ng spring natin. Kasi nga nag-design ka, mahalaga yung dimensions, yung free length, tsaka yung solid length. So, kunin natin. For, di ba, plain ends tayo? For plain ends, your solid length is equal to what? Your dW times the number of total coils plus 1. Okay. So, since plain ends tayo, active lahat ng coils, yung NA mo ay equal din sa number of total coils na equal sa 11 coils. So, yun ang gamitin natin. So, ang dW natin again is 0.1055. Ay, sorry, hindi pala ako naglalagay ng units pag nagsisolve. Sa unit analysis nyo lang, tas dapat tugma doon sa hinahanap, ha? So, ang NT ay yung number of total coils, which is yun na ding active coils natin kasi plain ends, active lahat, plus 1. Okay, sagot sa LS natin is equal to 0.1055 times 12. That is 1.266 inches dapat yan. 1.266 inches. Okay. So, kailangan din natin ng free length. Ano ba yung free length natin? Your free length, dito, di ba ganito yun? Wait. Yan. Yung free length natin ay equal sa solid length plus the deformation sa solid length. So, kung ito ang ating free length, ito yung ating solid length. This is your free length. Ito. Yan. Okay. Alright. Yan. Tapos, ito yung deformation mo sa solid length. And this is your solid length. Yan. So, kailangan mo ng delta S. So, madali lang naman yan. So, diretso na natin. So, from here, from this diagram, makikita natin that your free length is equal to your solid length plus the deformation at the solid length. So, kunin natin yung free length. Again, your free length is equal to your solid length plus the deformation at the solid length. Eh, yung deformation sa solid length ay equal sa, ano yung deformation? Diba K ay equal sa force sa solid length at deformation sa solid length. So, from here, your deformation at solid length ay equal sa force sa solid length over K. May K naman tayong 8, diba? Yung nakuha natin kanina. So, this will become Fs over K, force sa solid length at yung spring rate. So, salpak lang tayo ng value. Your LF is equal to itong solid length na 1.266 inches plus your solid force na 24 pound force over, napalagay ako ng units. Yan na. So, ang 8 natin, ang K natin is 8 pound per inch. So, cancel yung pounds, shing.
So our LF is equal to how many inches? 24 divided 8 ay 3. So 3 plus 1.266 is equal to 4.266 inches. So ito yung ating solid height or free length. Free length pala, hindi solid height. Okay. So ano pa kailangan natin? Outside diameter. Mahalaga yung outside diameter. Yeah. So kunin natin. Meron tayong C. Ano yung C natin kanina? Our C is equal to 12, di ba? And we know that the spring index is equal to the mean diameter all over the wire diameter. And from here, we can solve for our mean diameter. Our mean diameter is equal to, multiply na lang natin yung wire diameter sa taas. So this will become DWC. So our wire diameter na 0.1055 inches times our C na 12. Okay? So from here, our mean diameter is equal to 0.1055 times 12. Ganun din, 1.266 inches. So from here, makukuha na natin yung DO. From here, DO is equal to the summation, the sum of your mean diameter plus the wire diameter. Diba? Tandaan nyo yung mga formulas na yan kasi kailangan yan. Lahat mula umpisa yung mga formulas. Tsaka yung table kung depende sa end configuration. So, let's proceed. Add natin 1.266 plus the wire diameter 0.1055. You'll have an answer of 1.3715. So your outside diameter is 1.3715 inches. Okay, ano pang kailangan natin? Ayan, nakuha na natin yung necessary dimensions or design parameters sa helical springs. Tapos, di ba tinatanong din doon kung magbabakel ba o hindi? Buckling ba siya? Magbabakel ba siya o hindi? Will it experience buckling? Kasi sa paghaba ng spring, sa pagtaas ng tendency na magpatabi-tabingi siya under loading or in technical terms, buckling. So, again, from the first page of your module, may nakalagay dyan na to avoid buckling, kailangan masatisfy nyo yung equation na to avoid buckling. This must be satisfied. Ay, grabe. Ang oras na pala halos. Okay. So, yun. Nakalagay doon na yung LO or yung free length na nakuha mo must be less than 2.63 mean diameter all over your alpha. Kaso mo, ito din pala, problema din na rin. Yung alpha. Kasi dito sa ano natin, walang sinabi, ay plain ends pala siya. So, kailangan, man nakalagay dito? End condition. Yeah. So, kung naka-fix siya, sige, check natin. Kasi hindi ko alam yung alpha ang ilalagay. So, ang pwede natin gawin, your alpha is equal to, manipulate ko nga, ay, tas mo to. Kunin mo yung alpha. Your alpha is equal to 2.63 mean diameter over LF. Try natin to. 2.63. Ano yung mean diameter? 1.266. 1.266 over, ano yung LF na nakuha? 4.266. Ayan. Pag pinindot to sa calcu, your alpha is equal to 2.63 times 1.266 all over 4.266. So, this is equal to 0.78. So, di ba may table dyan, may nakalagay 0.5, 0.707, 1, or 2. So, base sa nakuha nating alpha, try nga natin naman ito, yung LF. Kung ang LF natin ay 4.266
inches. It should be less than 2.63. So, try natin gamitin yung 0.707. So, ang mean diameter natin is 1.266. So, since malapit yung 0.707, gamitin natin yon. So, 0.707, saan equal yan? Dapat less than. So, pag pinindot natin yan, it will become 2.63 times 1.266. Gamit yung constant na 0.707 na ang nakalagay sa end condition is the other end supported by flat surface perpendicular to axis. Ibig sabihin, naka-fix yung end or kaya naka-hinge. Ibig sabihin, naka-fix nga yung end. Yeah. So, 0.707 gamitin natin. Makukuha mo na, ang value is 4.709 inches. So, pasok kasi mas malaki to. Ibig sabihin, buckling will not occur. Pero paano pag ginamit natin is 0.5? Baka pwede din. Try natin. 4.266 alpha equals 2.63 1.266 yung mean diameter all over, try natin 0.5. 4.266 inches is less than yung makukuha mong value pag pinindot to. Pinaltan lang natin yung constant na alpha ng 0.5. Pwede din. Kasi 6 point, kasi mas mataas, mas maganda. 6592 inches. So, paano yan, sir? Parehong-pareho. Parehong pwede. Parehong-pareho na eh. Parehong pwede. Kasi dito sa dalawang to, buckling will not occur. Kasi pag ginawa nating 1 yon, bababa na yung value natin. So, hindi na pwede. Try nyo 1, mababa yung value. So, hindi na siya pwede. Buckling will not. Ibig sabihin, pwede yung end configuration na the spring is supported between flat parallel surfaces or yung isa, the other end supported by a flat surface perpendicular to the spring. So, siguro parehong tama kung 0.707 or 0.5. Kasi, again, depende yun sa design mo. Yeah. Or kung gusto mo, ilagay mo sa butas nga para hindi magbakel or lagyan ng rod sa gitna. So, I think we've exhausted the necessary things na kailangan nating malaman. So, again, summarize lang natin. Wait, di ko kayo kita. Tingnan ko kung may tao pa. May tao pa eh. Okay. Sige, tapos na tayo. Diba? Isang problem, shoot lahat na no. Damay lahat. Ito lang robust linearity. Wala akong makita problem eh. Na may robust linearity keme. Pero madali lang naman to. May mga problem si Sir G. Yung sinagutan pala natin yung huli. Madami yun, aralin nyo yun. Magagamit yon. So, ito lang. Wala lang ako nakitang problem doon na nagdi-design from scratch. Katulad nung last exam. Kaya ito yung pinili kong sagutan para if ever mali nyo na sa exam, mag-iiba-iba lang yan ng material, tsaka ng end configuration, tsaka ng ibang design parameters. Again, summarize natin yung pinaggagawa natin ngayong tutorial for vibration engineering. So, ginawa natin, we've designed spring, a compression spring gamit yung given yung mga end configuration material, the deflection, and the forces na nandito at the factor of safety. Ang ginawa natin, again, humanap tayo ng relationship or ng working equation for the wire diameter gamit yung equation ng factor of safety na SSY over delta Tmax. Yan. Tapos, sinubstitute natin yung equations nila. Tmax ay 8 kfc pi dw squared. Tapos yung tensile strength times the percentage. Depende sa material. So, from that, nakakuha tayo ng working equation for your wire diameter. Ayan. Mahalaga yan. Part na yan. So, sana nasundan nyo yan. So, pagka nakakuha na tayo ng working equation, wala na tayong problema. Salpak na lang ng salpak. Tama? So, initially, gumawa tayo ng, ginamit natin na spring index is 10. Tapos, may nakuha tayong wall factor na 1.1448. So, sinalpak natin yung values. Yung A at M, again, is depende sa material, which in this case, in this problem is hard drawn, kaya ito yung ginamit natin. Okay? So, nung nasalpak natin, may nakuha tayong wire diameter. Tapos, pumili tayo ng malapit sa nakuha nating value.
doon sa table. At ang napili nating una is yung 0.0915 na ang gauge number ay 13, tapos nandun siya sa column ng wash, burn, and Moen kasi yun yung hinahanap or pinapagamit sa problem. So, okay, may wire diameter. Chinek natin yung factor of safety kung pasok. So, sinalpak natin yung values natin. Saktong 1.2 pag ni-round off. Okay. So, yan. Itong equation na to, again, is derived from dito lang sa equation na to. So, factor of safety. Okay. Tapos, yan. Pasok yung 1.2 natin. Tapos, tiningnan naman natin yung number of active coils kung pasok sa design considerations gamit yung formula for the deflection of the spring. Delta is equal to 8Fc cubed Na over GdW. Tapos nagawa natin siyang GdW over 8Kc cubed, in which K is your spring rate na makukuha mo gamit yung forces na given. Okay? So, nag-substitute tayo ng G, dW, K at C. Yung G ay kinuha natin sa table. Base again dun sa wire diameter. Napakahalaga ng wire diameter kasi. And dun sa material. So, hard drawn, tapos kung saan pasok yung wire diameter na 0.0920. Pero, unfortunately, hindi pumasok yung initial trial natin, yung initial design natin. So, ginawa natin, umulit tayo, pero this time, mas nadalian na tayo kasi alam na natin yung process. Nagpalit lang tayo ng C kasi para mapababa ang value ng Na, kailangan mong itaas ang denominator at ang pwede mo lang itaas ay yung C. So, tinaas natin yung C. Initially, it was 10, tapos ginawa nating 12. I-try nyo yung 11, mamaya after nito, kung pasok din. Kasi, kung pasok siya, di pwede din yung sagot na yun. Pwede din yung design na yun. Okay? So, again, ginamit natin is 12. So, nag-try tayo nito yung sa calculator para hindi na tayo pindot ng pindot. Naka-tabulate na yung values na pwede natin gamitin. So, inulit lang natin sa working equation na hindi nagbago. May nakuha tayong bagong wire diameter, which is 0.1055, tas bagong gauge number na 12. So, again, chinek natin gamit yung equation sa factor of safety, which is pasok, okay. And then, itong number of active coils, hindi nagbago ang G, nagbago lang yung dW at yung spring index C. So, anong nangyari? Ang nakuha natin is 10.9705 or approximately equal sa 11. So, since plain end siya, yung number of active coils ay equal na rin sa number of total coils na 11. So, nakuha natin yung solid length gamit yung sa table to yung mga formulas doon, depende kung plain and ground, squared ends, or squared and ground, yeah. So, ang palatandaan ko doon, kapag may ground sa dulo ng pangalan, ang LS ay NT times DW lang. Pag may ground sa dulo, yan. Pero pag hindi, ito lang yung formulang to. Yung dW times NT plus 1. So, tinignan natin, may nakuha tayong solid length. Yan, LS. And then, kinuha natin yung LF or yung free length gamit yung relationship ng LF ng deflection sa solid length at yung length ng solid height. Okay, may nakuha tayong free length. And finally, kinuha muna pala natin yung outside diameter gamit yung C, spring index. And then, to avoid buckling, tinry nating isatisfy yung equation na to base sa end configuration or yung setup ng ends ng spring natin. And nakita natin na pwede yung 0.707 at yung 0.5. Kasi pasok sila pareho sa na-satisfy yung equation na to. So, that's it for this problem, for this tutorial in vibration. I hope nakatulong. So, sasend ko na lang to. And recorded din to para sa mga hindi nakapanood. Ayun. Okay. So, again, thank you so much. Galingan nyo sa pag-aaral. And see you when I see you. Good luck sa exams natin. Okay. Thank you po. Thank you po. Thank you po.